Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Si Tito Soto, mukhang maingay na maingay po ngayong mga panahon na ito. Ang tanong nga natin, bakit ngayon ka lang nag-ingay? At ito po si Erwin Tulpo. Ganon din, no? Pareho silang ngayon lang nag-ingay. Due to public demand, sasagutin po natin yung kahit hindi po natin matiis yung yung mga banat ni Jam Magno. Sasagutin po natin yung due to public demand na sagutin ko raw si Jam Magno. Sikat naman po si Jam Magno. Ano ba yung problema ni Fab Song Hits? Whatever Marcoleta. Inaaway mo na ba natin si Marcoleta? Bakit naman ganun? Magkakabati naman tayo. Tsaka yung isa pa rin po sa hinihingi nyo na magbigay ako na reaction doon po sa Vice Mayor candidate na kinasuhan ng COMELEC sa pagsasabing posibleng magkaroon ng dayaan. Yan po ang mga pag-uusapan natin. Pag may oras pa po, pwede pa nating pag-usapan yung pwede naman nating pag-usapan pa yung kay Trump at yung mga ginagawa ni Trump delikado po. Yung mga hindi po sumiseryoso sa mga sinasabi ni Donald Trump, delikado po kayo. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang iniintay nyo? Pindot na, okay. It's good to be back dito po sa ating kuta. Pag-usapan na po natin, no? Unahin na po natin to si Jam Magno. Alam niyo po, simple lang naman yung sinasabi ni Jam Magno, no? Nagtataka nga ako bakit napakaraming gustong mag-react ako sa sinasabi ni Jam Magno. Anyways, kung hindi lang po sikat to si Jam Magno, hindi ko po papatulan. Pero dahil sikat naman siya, ibig sabihin, wala po siya ron dun sa sinasabi natin na baka ako pa magpasikat dyan. Pwede po nating tirahin, no? Basically, yung sinasabi ni Jam Magno, bakit kayo nagagalit kung si BP Sara ay kinakasuhan? Wala raw siyang masasabi tungkol sa impeachment dahil ang kanyang opinion ay batay sa kanyang sariling karanasan. Ano ba yung sinasabi ni Jam Magno na sarili niyang karanasan? Na marami pong nagkaso sa kanya at lahat po ito ay hinarap niya sa husgado at lahat po ito ay may sinasabi pa siya na smile sa mugshot, di ba? Ganun lang talaga. Tapos na ipanalo niya raw lahat ng kaso niya. Kaya sinasabi niya, huwag tayong magalit kung dahil ang ustisya, naghanap, etc. etc. Alam nyo, maganda lang pakinggan dahil alam nyo yung nagsasalita na English. Meron tayong mga hindi pa po nawawala sa atin na akala natin pag marunong mag-English yung tao, matalino na. No? Pero sa paglabas po ng mga totoong matatalinong vloggers, na karamihan po ay mga DDS. Yung napakinggan po natin yung mga DDS vloggers na nag-press con, tapos ang gagaling po nila lahat magsalita. Natabunan na po yung mga uri ni Jam Magno eh. No, yung nakakapanlin lang. Oo nga, na-miss ka rin namin, Sherry. Asan yung lahat? Nakakapanling lang na akala mo magaling dahil Inglesera. Ito kasing mga vlogger, yung 37, nakita natin na totoong magagaling.
Di ba? Totoong matatalino at totoong magaganda. Yun yung kicker dun eh, no? Yung si particle yung si Kiambao, yung tatlo po yung apat, iangat lang natin ng konti. Si Cristet, si Kiambao, si Cristet, si anong pangalan nun? Yung Binag, at saka tong si Joy, di ba? Angat na angat talaga kumpara naman kay Jam Magno na talagang alam mo kung bakit gumanda. Alam mo kung bakit nagkaroon ng ng kagandahan eh. O tapos angat na angat din. Siyempre iba naman yung beauty na nila 'di ba? Nila Doc Badoy tsaka nito ni Attorney Trixie. Nasa iba na yung nila eh. Na sila yung sa medyo anong tawag doon? Yung medyo experience na yung beauty nila. Experience. Nawala na yung no? Nawala na yung kumbaga yung pagkaano natin kay Jam Magno na ang galing naman ito. Kasi siya lang talaga rin naman yung napapanood natin na ganyan na nag-English, etc. etc. Sa pagpasok po nitong mga binanggit natin na totoong magagaling at totoong matatalino, parang wala na ng sense si Jam Magno eh, 'di ba? Nawala na siya. Yung sinasabi niya na noong ginagamit niyo pa ako, talaga ginagamit ka namin. Tama naman 'yun. Lahat naman ng mga pabor sa Duterte, pwede kino-quote naman talaga namin eh. Hindi kaya ka namin na kino-quote dahil Duterte ka. At may lahat ng kampi ng Duterte, di ba? Alam nga namang i-quote namin yung sarili namin. Ganon din naman kami sa iba eh. Kino-quote din naman kami ng mga Duterte vloggers. Ganon lang talaga. Alam nga naman i-quote mo lagi yung mga kalaban mo. No? Na daw si Jammao. Ngayon, parang wala na siyang sense eh, yung mga sinasabi niya. Pero sagutin pa rin natin, no? Yung sinasabi mo, tama naman yung punto niya. Yung sinasabi niya, ito ay, anong tawag doon? Itong opinion niya, batay sa karanasan niya. Yung karanasan niya na nakangiti siyang nakamugshot, yung karanasan niya na nilabanan niya yung lahat ng kaso ikinaso sa kanya. Wala namang problema dun eh. Pero, kung dun mo lang ibabatay sa karanasan mo, ibang-iba naman yung katayuan nyo ni Vice President Sara Duterte. Diba? Ang layo nyo na. Ang layo mo naman kay Sara Duterte. Diba? Siguro pwede mo ikumpara kung ginigipit ka bilang vlogger, may kukumpara mo sa kapwa mo lang vlogger. Never sa Vice President. Iba yung level eh. Iba yung panggigipit. Kasi parang hindi siya makapaniwala na ginigipit si BP Sara eh. Iba yung panggigipit sa mga vlogger. Bilang mga vlogger, katulad mo, maaari ka lang makonsider noong araw kung nagipit ka nung panahon ni Duterte, maaaring makonsider ka lang bilang vlogger, ginipit ka bilang vlogger, pero never as Vice President. Never as political enemy. Never as yung ikaw yung magiging kalaban. Ikaw yung tinik sa lalamunan. Hindi ka naman ganun eh. Yung status mo hindi naman ganun eh. Ikaw naman dyan mo. To compare yourself to Vice President Sara Duterte, napakalayo naman. Napakahangin mo na. Baka nga hindi mo pwede ikumpara yung sarili mo sa kasikatan kay yung Claire namin, kay Maharlika. Never mo siguro kayang i-compare. Pagdating naman sa talino, ang dami na namin babaeng vlogger na mas matalino. Ako matalino, opo. Hindi naman po masamang umamin ng matalino. Kung tatanungin niyo ko, pogi ka ba? Pogi rin.
O ano pang gusto nyo? O balik na lang tayo. Obvious ba? Hindi ko naman sinabing ako ang pinakamatalino eh. Pero never, alangan naman sabihin kong bobo ko. Puta, napakaloko-loko ka na nun. Magsisinungaling naman ako kung sasabihin kong bobo ko. Tinanong mo kung matalino ko. Opo, yun lang. Pero hindi po pwede na para lang magmukha tayong, para hindi ako maging mayabang. Kulang kayo. Nasa first topic pa lang tayo. Gusto nyo kay Tito Soto na. Easy lang kayo, easy. Correct, yun. Hindi ka na relevant, Jam. Ano man ang sabihin mo, wala nang epekto. Naintindihan mo? Kasi yung sinasabi mo, base sa yung karanasan, nakasuhan ka, Jam, tapos, nakasuhan ka na ipanalo mo mga kaso mo, nilabanan mo yung mga kaso mo. O, diba? Kung feeling mo ginigipit ka dahil vlogger, as vlogger ka lang, hindi ka naman as vice president, as katunggali, as tinik sa lalamunan, as hadlang sa tinatawag. Hindi po, kulang ako, ganito lang talaga ako, sabik lang talaga ako mag-vlog. Hindi ka tinuturing na hadlang sa ano tawag doon, ambisyon. 'Di ba? Hindi naman ikaw hadlang sa ambisyon ng kung sinong tao. Kaya ang layo mo naman. Para pagsabihan mo si Vice President na gayahin yung ginawa mo, hindi ka politically persecuted. Hindi politically motivated kung ano man yung sinasampa sa yung kaso. Iba yung treatment kay BP Sara dahil gustong ma-eliminate si BP Sara bilang political opponent. Gustong ma-eliminate si BP Sara bilang sagka sa ambisyon na humalili sa Pangulo. Ang layo mo na. Yun lang, no? Yun lang pwede ko sagot sa'yo. At isa pa, napakalayo mo, sa kasikatan, talo ka ni Maharlika. Sa talino, talo ka ng mga matatalinong binanggit namin ng babaeng vlogger. Marami na kaming vlogger na tunay na matalino eh. Di ba? Okay. At saka isa pa, eto yung isa pa eh. Tinalo ka na rin kung ang position mo ay ikaw yung magiging tagapagtanggol ni BBM. Talo na kayo lahat. Kayong lahat na vlogger ni BBM. Nawalan na kayo na silbi pagpasok ni Claire. Kumpara sa inyo, si Claire yung medyo may utak-utak. Mas masarap kalaban si Claire kasi kahit papano abogado eh. Kahit papano marunong magdala ng argumento eh. Kahit papano marunong magdala ng pagbibintang. Tinitiyak ko sa inyo, pag patuloy na si Claire ay umarangkada, ang masisira ni Claire, una, hindi naman kami. Ang masisira ni Claire, kasi sinasabi, yari na kayong mga DDS vlogger, yari na kayong mga Duterte vlogger, eto na si Claire. Hindi kami ang masisira nyo. Ang masisira ninyo, ang masisira ni Claire, yung mga vlogger ninyo. Puta, bakit pa ka makikinig sa inyo? Si Claire, mas exciting. Si Claire, matalino. Si Claire, may sinasabi. Si Claire, totoong message sa palasyo. Kayo, nag-abang lang kayo ng mumo kay Claire. Panay na lang kayo balang araw, ayon kay Claire. Ha 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 ha. Kawawa kayong mga didilis. Putang walang katotoran. Didilis. Ano kaya? Parang ano yan? Sara without H. Ganun yung didilis nyo. Hindi nyo maunawaan kung bakit. Pati sa pagano walang katotoran eh. Kita nyo, pinagbintangan yung pinadeliver ng suka o pinabili ng suka. Suka team. Kami yung suka team. Ano kayo ngayon? Anyways, Jam. Wala na eh. Tapos na yung ano. Walang katotoran. Ganun lang. Kaya kita sinagot ngayon due to public demand. Nasagutin kita.
Kaya nga ganun lang yung pagsagot kayo. Kasi wala namang katuturan yung sinasabi mo. Wala nang katuturan yung sinabi mo. Okay? Hindi ka naman sumikat dahil sa iyo eh. Sumikat ka dahil pinagtatanggol mo yung Duterte. Ngayon, gusto mo sumikat na pinagtatanggol mo si BBM? Ibig sabihin, kaya mo si Claire? Correct. Magiging irrelevant yung mga sikat na vlogger nila kasi anong gagawin pa nila? Iko-quote nila na iko-quote? Okay. Ayan po. Yan po yung sagot natin diyan. Punta naman tayo kay Tito Soto. Sinabi po ni Tito Soto na parinig kay Marbil. Hindi ko alam kung sinabi niya si Marbil mismo na kung gusto mong wag kayong manghingi ng exemption dyan sa EDSA busway. Kung gusto nyo makarating sa pupuntahan nyo na hindi kayo matraffic, umalis kayo ng maaga. Ang dami, no? Hindi lang, yan yung latest ni Tito Soto. Binara si Marbil. Pinagpapalagay natin na si Marbil yung pinariringgan niya. Hindi ko rin alam kung binanggit niya sa mga interview si Marbil. Pero yung pananaw na ganun, tama yun. Pero tama naman lahat ng sinasabi mo, Tito Sen. Sinabi mo na isusulong mo magkaroon ng 14-month pay. Ano ba mali dyan? Meron pa siyang sinabi in lately, 20 pesos na bigas, binubud. Sino bang may ayaw ng 20 pesos na bigas? Di ba? Kaya lang Senate President ka dati. Kaya mo palang isipin. Kaya mo palang isipin na ikaw ay mapapababa mo yung presyo ng may solusyon pala kayo para mapababa nyo yung presyo ng bigas at ng ibang bilihin. Bakit ngayon ka lang nagdadaldal? Bakit nung Senate President ka, hindi mo ginawa yung 14-month pay, hindi mo ginawa yung 20 pesos? Pero mo, Pangulo ng Pilipinas, 20 pesos yung bigas. Hindi pala siya. Hindi pala sila nagkasabay kasi talo nga pala siya, tama. Pero bakit mo naisip, hindi nga kinaya ng Pangulo ng Pilipinas yung 20 pesos na bigas, bakit binubudol mo na naman for the second time yung mga Pilipino na magsasabi na kaya mo, yung proposal mo ay papunta sa 20 pesos yung bigas? Ang daldal mo ngayon, lahat ng issue, sasawsaw ka ngayon. Ang tagal mo na nahimik eh. Pag mag-eleksyon lang kayo naririnig eh. Si Bato si Bato naman si Bato naman ang sinisi mo. Wala talaga kayong no? Ang tanging paraan ninyo pag pinupuna yung mga bata nyo, pinupuna ko si Soto ngayon eh. Sinabi na rin niya ni Bato. Si Soto po ang pag-usapan natin. Sang-ayon ka ba kaya ni Soto? Yung 14-month pay? Sang-ayon ka ba ay 13-month pay? 14-month pay? Sang-ayon ka ba kaya ni Soto yung 20 pesos? Kung ano-ano pinagsabi mo ba dong? Siyempre, vlogger ako. Pero hindi kung ano-ano. May topic ako eh. Ikaw ang kung ano-ano pinagsabi mo. Ikaw ang kung ano-ano pinagsabi mo. Ito topic ko to. Kuya Badong, paano po yan kung kulang? Mamaya, tanong nyo ha. Mamaya nyo po itanong yan, yung kulang. Araw-araw ko sinasagot yan eh. Pero okay lang, hindi ako mananawa. Araw-araw ko rin kayong sasagutin. Okay, dito muna tayo kay Tito Soto. Alam nyo, alam ng lahat ng tao, miski nga yung presidente, sinabi niya, pangarap lang eh. Hindi na kayang to pa rin eh. Tapos ikaw mangangako ka ngayon na 20 pesos na bigas. Ano pong wag na po tayong magpabudol second time around.
Ibig sabihin, kayo, kung pumapayag kayo, papayag pa rin kayo kay Tito Soto. Ako nananawagan ako, no? Ayaw ko dapat na i-single out siya. Gusto ko i-single out yung mga tulpo dahil talaga namang hindi dapat eh. Si Tito Soto, kung binubudol mo pa kami for the second time around, hindi ka karapat dapat iboto ng mga tao. Yan lang ang masasabi ko sa iyo. Miski nga si Lacson hindi maniwala sa kanya. Okay. Tapos ngayon naman ang tapang mo naman kay Marbil. Punta na po tayo rito kay Erwin Tulfo. Kakaiba to si Erwin Tulfo kasi hindi na naging cabinet official po to eh, 'di ba? Meron po siya, hindi naman po siya tinanggal. Malapit po siya sa palasyo. In fact, napakalapit niya kay Martin. Julalay nga to ni Martin Romualdez eh. 'Di ba? Ngayon, ang pinopropose nito ni Erwin Tulfo asked DA to put SRP, suggested retail price, on rice, vegetables, eggs, and meats. Okay, bakit? Para saan niyang maglalagay? Tingnan mo inabuso kasi ng ilang mga negosyante tulad ng mga middleman o mga broker ang presyo ng ilang pagkain dahilan para sumirit ang presyo nito sa merkado o mga palengke, sabi ni Tulfo. Antindi. Alam mo, alam mo na ano ang dahilan kung bakit sumirit yung mga presyo ng bilihin, ilang pagkain sa merkado o sa palengke? Erwin, alam mo? Buhat nung nagsimula tong administrasyon ni BBM, cabinet official ka na eh. Tapos, nung umalis ka dahil hindi ka in-approve ng commission on appointment, naging congressman ka. At ang pagiging congressman mo, hindi ka naman simpleng congressman. Ano ba tungkulin nito ni Erwin Tulfo? Si Erwin Tulfo ay House Deputy Majority Leader. Deputy Majority Leader ka eh. Hindi ka simpleng congressman. No? Alam mo pala kung bakit tumataas yung presyo. DSWD nga siya sa cabinet. Dito po sa congressman, siya po ay House Deputy Majority Leader. Isa po siya sa pinakamataasang posisyon sa House. Si Erwin Tulfo. Alalay ito ni Martin eh. Pag lumalabas si Martin, nariyan si Erwin Tulfo eh. O, tuloy pa natin kung ano yung sinasabi niya ngayon. Kasi kung susuriin ng mabuti, mura ang benta sa farm gate o yung mga producer ng bigas, gulay, itlog at karne ng manok at baboy. Pero pagdating sa palengke, presyong ginto na ito. Kung susuriin mong mabuti, sana sinuri mong mabuti. Anak ka ng tatay mo, alam mo pala, pag sinuri daw mabuti, mura daw yung nabebenta mula sa mga magsasaka, mura lang binibili. Tapos pagdating sa palengke, ginto na. Alam mo pala lahat ng solusyon. Alam mo pala lahat ng problema. Bakit dehin bokiki ka napakahaba ng panahon? Hindi ka kumikibo. Ngayong mag-eleksyon, tumatakbo ka, ganito gagawin natin. Mga kapatid, etong mga tao na to, na may kapanyarihan na, alam nila kung paano ang gagawin. Alam nila kung bakit tumataas ang presyo ng bilihin. Alam nila, kung susuriin mo, dagdagan pa natin. Tumataas ng presyo pagdaan sa kamay ng middleman o traders bago pa ipasa sa retailers na nasa palengke. Alam mo lahat yung nangyayari. Tulfo, Erwin, number 1 kang senador sa mga lahat na survey. Tapos mangangako ka na,
Diyos ko naman. Yan yung problema eh. Ilang taong ka na bang miyembro ng kabinete? Hindi ka naman nawala sa administrasyon eh. Hindi ka naman nabawasan ng power eh. Alam mo pala. Alam din namin yung nagaganap. Ganyan din. Alam din ng Pangulo eh. Ang tanong, bakit wala kayong ginagawa? Bakit hindi mo ginawang batas yan, yung nasa isip mo? Bakit hindi mo ginawang batas? Congressman ka eh, bakit hindi mo ginawang batas? Tapos ngayon, magiging senador ka na naman. Kailan ka na naman namin maririnig? After 6 years? Halimbawa, naging senador ka ngayon. Kailan ka uli namin maririnig na magagandang mga panukala? Pag magre-re-election ka na senador? Alam mo yung nangyayari lahat. Hindi ka pangkaraniwang congressman. Tapos ang masakit pa nun, alam nyong lahat, sinasabi nyo kung anong gagawin. Anak ng tinapay naman, bakit hindi nyo ginawa? Si Erwin Tulfo pala nakakaalam kung paano bababa ang presyo. Wala kang say ba? Bakit ka pa namin gagawing senador? Sige nga, bakit ka namin gagawing senador? Erwin Tulfo. Wala ka naman palang ginagawa para pigilan yung pagtaas ng presyo. Alam mo pala eh, middleman pala oh. Alam mo po pala. Mababa ang bili sa farm gate, alam mo pala. May middleman kaya tumataas. Anong gagawin? Subukan mong ikaw ang gumawa. Utot mo, hindi nga ako senador. Kaya nga sabi mo, vlogger ako, di ba? Vlogger nga ako, kaya dumadaldal ako. Hindi nyo naintindihan eh. Di ba may nagre-react, daldal ka ng daldal, wala ka namang ginagawa. Ito po ang ginagawa ko. Ito po ang tungkulin ko. Ito po ang trabaho ko, i-vlog itong mga to. Para shortcut, hindi na kayo maghanap sa mga sinasabi ng mga politiko. Kami na, makikinig na lang kayo. Yun yung trabaho namin. Ang trabaho nila gumawa ng batas. Ang tanong ko, may ginawa ba siyang batas para pigilan yung pagtaas ng presyo? Hindi po pabaitan to. Kung pabaitan lang, di patakbuhin na natin mga pare, mga pastor. Ngayon, huwag niyo po kami pagsasabihan na, ikaw, ano magagawa mo? Ito po ang ginagawa ko. Ang trabaho ko, dumaldal para mapakinggan mo yung mga pinagyayabang ni Tulfo na hindi niya ginagawang batas. Para mapakinggan mo na inutil yung idol mo. Di ba? Inutil eh. Alam niya yung gagawin. Alam niya yung nangyayari. Alam niya kung bakit tumataas ang presyo. Bakit wala siyang ginagawa? Okay. Punta po tayo sa... Meron pa ba? Dyan naman po. Ito, maaring kakaiba yung maging reaction ko. Kapit lang kayo. May isang vice mayor candidate. Oy, pambansang loyal, balita ko, tegi ka na. Sino ba yung nategi? Hindi ba ikaw? Wag paluwanag ka pambansang loyal. PL. Sabi ko, talaga, hindi ko naman nabalita. KPL, baka hindi ikaw yan ha. Baka ano ka, impostor ka. Pambansang kaloyal.
Kaano-ano mo ba to? Idol ka ba nito? Bakit pareho kayo ng pangalan kasi? Hindi nga, may namatay ba? Ano kinamatay daw? Okay, punta na po tayo. Ito po yung Comelec Sus Isabela Town Vice Mayoral Bet for Cyber Libel. Kasi pinangangalandakan niya, yan, the videos uploaded by Attorney Respicio are not only sources of misinformation but also dangerous. They condition the minds of people into believing that the elections can be manipulated. Yan. Alam nyo, ako maganda tong ginawa ng, ako siguro may iba to sa mga narinig nyo na sa mga, hindi ko alam, hindi ko kilala yan si Respicio kung kaninong partido yan. Pero buti nga yun, hindi ko pa siya kilala pero magsasalita ko. Tama yan, yung ginawa ng Comelec. Kasi pag naniwala, tayo unang maapektuhan yan eh. Kala nyo ba sila? Hindi silang maapektuhan yan. Tayo. Kasi pag, di ba dito sinasabi ko, wag nyong problemahin. Wag niyong problemahin kung madadaya ba tayo o hindi. Hayaan niyo mga kandidato natin. Ano yung punto ko rito? Kahit tama yung sinasabi ni Respicio, di ba? Kahit tama yan. Tama pa rin ginawa ng Comelec kasi pag wala silang ginawa dyan, ay pwede pala, di ba? Pwede pala. Ikalawa, mapapatunayan ni Respicio na yung sinasabi niya tama, na pwedeng dayay o kung ano man yung sinabi niya na pwedeng magkaroon ng dayaan. Kasi talo tayo dyan. Pag nag-isip yung mga vlogger ay yung mga supporter ng Duterte na ay dadayain lang tayo. Pag umulan, wag na nga tayong bumoto, dadayain rin lang tayo. Yun yung sinasabi ko. Pero ang positive po doon, ang positive naman po doon, kung naisip yan ni Respicio, alam niya kung paano, di maiisip din niya na magagaling sa computer. Hindi kasi ako magaling sa computer eh. Pero magaling ako mag-analyze. Kung naisip yan ng isang tao na marunong sa, may background sa computer, di ba sabi niya may background siya sa computer, at siya pa ay CPA, at siya pa ay attorney. Ang dami, no? Talino eh. Okay. Kung naisip niya yan na posible, maiisip din po ng mga marurunong sa computer na i-hire ng mga kandidato natin kung paano maaawat kung may magtatangkang manduga. Yun yung point ko eh. Sinasabi ko rito eh, 'di ba? Huwag niyong problemahin 'yan kasi lahat ng IT expert kayang isipin yung kung si Respicio nga, naisip niya yan, hindi, minamali nyo na naman. Sabi ko nga, pinagpauna ko, natutuwa ako na ginawa yan ng Comelec, na sinampahan nila ng cyber libel para mapatunayan ng Comelec na hindi magkakadayaan. Kasi para saan pa, ba't pa tayo mangangampanya kung lahat tayo alam natin na magkakadayaan. O nga, marami pong IT expert. Ang sinasabi ko, si Respicio lang ba yung pwedeng i-hire na IT expert? Ang point ko doon, kung merong Respicio, mayroon din tayong pwedeng, ibig sabihin, lahat ng IT expert. Hindi kasi tayo IT expert eh. Pero yan yung sinasabi ko na hindi tayo eksperto dyan. Pero yung mga kandidato natin, dapat sila mag-hire ng IT expert na kung alam ni Respicio, sinabi ba ni Respicio na hindi pwedeng sanggain yung pandadaya? O malamang sinabi niya na pwede. 'Di ba? Kasi kung kayang mandaya, kaya din na isipin ng mga IT expert kung paano hindi madadaya. Yun yung sinasabi ko na paubaya natin sa mga i-hire ng kandidato natin na IT expert. Kasi po, nakita ko kung paano mag-conduct ng mga rally.
ang gastos po niyan, rally pa lang yan, ha? Ang gastos po ng pag-rally. Ngayon, kung naiisip po ng mga kandidato natin na maghagilap ng pera para makapangkampanya sila sa mas maraming tao, tapos hindi nila iisipin na protektahan yung boto nila, yun yung point ko eh. Ang mga makakaisip niyan, yung mga IT expert din. Kaya kaya din pong i-counter yan ng IT expert. Kasi pag tayo lang nag-usap-usap dito, maghahaka lang, ay pwede palang dayain. Makipag-usap rin kayo sa isang IT expert, kaya rin naman nilang pigilan yung pandaraya eh. Ganun lang talaga yun. Kung dati ang hinahire natin, watcher lang para mapigilan yung pandaraya, mag-hire ka na rin ngayon ng IT expert. June, talagang maguguluhan ka sa paliwanag ko. Kasi mahina ko kote mo. Huwag mo sisihin yung nagpapaliwanag. Pag hindi mo ba naintindihan yung teacher mo, sisihin mo yung teacher mo? Di ba? Pumasok ka rito eh. Parang pumasok ka ng pang-college. Tapos ang baon-baon mo pang grade 3 ka lang. Nagbulakbol ka pa ng grade 2. Ha? Kaya ka naging grade 3 dahil binigyan ng ulam ng nanay mo yung teacher mo. Tapos, wag mo sisihin. Pwede kayong magtanong. Ang mga matatalinong tao, pag merong hindi maintindihan, katulad ng mga taga rito, nagtatanong sila. Naintindihan nyo? Nagtatanong sila, June. Hindi sila, ay, hindi ko maintindihan. Ha? Hindi ko maintindihan. Ha? Pwede kayo magtanong maya-maya. Okay? So, tapusin lang natin to. So, ako, wala akong problema dyan. Kasi kung nagpapalaganap ka na pwedeng dayain, puta, katungkulan ng Comelec na hindi pag-isipan yung kung ako Comelec, puta ba, sasabihin mo na pwedeng dayain? Tama po yun. Nasa tamang hakbang yung Comelec. Di ba? Natatakot lang po kami kay June. Kaya tignan nyo, meron din palang binibigay na solution si Attorney Respicio. Tsaka abogado naman yan si Respicio, alam niya po yan. Sumikat nga siya ngayon eh. Malakas ba yan si Respicio doon? Naisip niyo ba yung naisip ko? Ngayon, sikat na siya sa buo. Hindi ko kilala yan. Hindi nyo kilala. Ngayon, kilala na natin, Attorney Respicio. Baka yung dun sa lugar niya, proud na sa kanya, sikat na si Attorney Respicio. Puta, hindi ko kilala kahapon yan eh. Pero dahil dinimanda na Comelec ngayon, puta, baka manalo. Lahat ng paraan, pwede. Pag-eleksyon, di ba? Kung saan ka magbabiral, kung saan yun, di ba? Okay. Lahat ng paraan. Puta, ngayon, sikat. Tiniti ako sa inyo, sikat si Respicio ngayon, si Attorney Respicio sa lugar niya. Ganun lang yun eh. Lahat pwede mong gawin. Puta, si Budots nga, sumayaw eh. Kita nyo, ako, puta, alam nyo ba pag CPA ka? Alam nyo yung pinakamatatalinong tao? Ha? Pera biro? CPA. Tsaka mga scientists at tsaka lawyer. Puta, kung CPA ka na, lawyer ka pa. Ano pa tawag sa'yo? Di ba? I-disqualify. Kaya niya na labanan yan. Pag dinisqualify siya, pwede na, lalaban na yan. Pero bago siya ma-disqualify, makaboto na eh. Hindi naman siya tatanggalin, hindi na siya tatanggalin eh. CPA, lawyer,